So yun mga bro, no, nakalas ko na yung buong bearings na motor, tapos napalitan na natin ng TTGR na rear shock. Napakaganda ng plane to. So good job TTGR. So ngayon re-rewire natin to ng buo, yung basta rewire to yung loud horn natin. So ang issue nito, kapag left and right yung manibela ko, minsan isa lang yung tutunog, minsan naman yung dalawa. So dahil yun sa naka-splice lang, hindi nakahinang. So at this time hihinangin to, tapos i-organize natin ng mabuti yung pwesto ng wire niya. So kakalasin ko muna to bro, no, para makita natin yung unang rewire ko nito. Tapos ngayon itatama na natin to. So kakalasin ko muna. So yun, ano, nakalas na natin yung horn natin. So yun, hindi nakahinang. So this time ihinang natin yan. Tapos yung global na brand na wire, nag-aasin to. Nag-aasin. So hindi tayo gagamit ng local na brand ng wire, no, tulad ng global na makikita natin sa online, no. So re-rewire natin to ng buo, tapos at the same time hihinangin natin. So hindi natin ito gagamitin itong mga wires, no. So magbabago tayo ng wirings para less hassle na. So itatabi ko lang yan. So gamit tayo ng bagong wire, yun. So sundan nyo lang ako, ha. So yan na yung itsura ng horn natin, no. So okay pa naman yung contact dito. So hindi na natin yan gagalawin. Babalutin natin ng electrical tape, tapos hahanapin, tapos maglalatag na tayo ng wire, no. Tapos ito pala yung gagamitin nating electronic tape relay. Ito. So i-explain ko sa inyo maya kung ano ang connection nito. So dito muna tayo sa horn. So babalutin to natin ng wire, no. So babalutin ko muna, guys. So guys, hihinangin natin yan. So may papakita ko sa inyo pinagbabawal na technique. May 30 meters na ako na extension wire, pero hindi pa rin aabot dito sa gate. Kasi mga bro, nagre-renta lang kami ng kwarto dito. So hindi abot ng extension wire natin na 30 meters. Bumili naman ako ng soldering, ang tawag doon, soldering iron butin, pero wala, nasira. Di kasi ako marunong maglinis ng soldering iron. So medyo hassle sa akin, pero okay lang. So ganitong technique na lang yung gagawin natin, yung pinagbabawal na technique. So yan. So ganyan lang ang gagawin natin, no. Yan lang yung gagawin natin para mahinang, kasi wala tayong soldering iron. Hindi ako marunong gumamit. So ganyan tayo maghinang ng buong wiring ng louder natin. So dudugtog nga natin siya ng wire, no. Ito, dudugtungan natin yung wire, tapos dito sila mag-aabot lahat yung positive at saka negative ng horn. So
sisindihan mo natin to ng lighter para mahinang na. Tingnan nyo guys. Ganyan ako maghinang. So panoorin nyo. So yan ano, may sunog na insulator pero okay lang yan, at least intact lahat. So yun mga bro, no, tapos ko nang i-wiring yung Corsa horn natin. So yun na. So mag-uumpisa tayo sa horn. So mayroong dalawang terminal dito tsaka sa kabila. Ito yun sila. Yan yung apat na ito. Apat yan, dalawa yung sa kabila, dalawa yung dito. So ito na. So ito na yun sila. So apat no, ito yung apat. So ang dalawa, kahit saan dyan, kuha ka ng isa, walang problema kung magkabaliktad sila. So dumaan ng body ground, ito yung body ground, tapos pupunta ng negative ng battery. Ito. Yan. Ito. Dumaan muna ng body ground at saka dumidiretso sa battery. Yung isa, tigi-isa sila dyan, kahit saan yan. Yan, tigi-isa sila. Tapos yung dalawa naman, dumaan to sa 87 ng electronic type mini relay. Ito yung relay natin, no? Napakaliit po. Yan, ito yung relay natin. Yan, maliit lang yan. Mas maganda maliit kasi mas padali mo siya ipupesto. So dumaan muna ng relay ito. Tapos yung 87, so ito na yung 87. So tapos na tayo sa dalawang horn, yung dalawang terminal. Ito yung apat, yung isa dumaan muna ng body ground, tapos dumiretso na ng battery. Tapos yung tigi-isa naman doon sa 87 ng mini relay. Yan, tigi-isa sila. Tapos yung coil 1 nito is ito, dumiretso ng accessories wire, which is orange wire natin ito. Yun. Tapos yung isang coil ito doon sa negative trigger sa busina. So gagawa ko ng diagram para masundan nyo. So ito na yung kabuwang wires. Then yung 30 ng electronic type relay, dumaan mo na yung fuse with 15 ampere. Tapos yung isang paa dumiretso ng battery. Dito mo na ilalagay yung fuse kasi medyo magulo na dito sa battery. So yun, no, organize natin yan. So babalikan ko kayo. So yan na guys, no, yung kabuuan ng wiring ng loud horn natin. So dito natin pinusto yung loud horn. Sakto lang yan. Yung kabila yan. Tapos dumaan muna ng harness. Yan, magkabilaan. Yan, dumaan muna ng harness. Ito yung negative trigger. So doon sa lalim. Yan. Yan. Nakahose yan lahat. So ito yung relay niya, no? Nasa ilalim. Yan. Electronic type mini relay. Yung hindi nakabalot,
i-rewire ko pa yan kasi hindi pa yan nahinang. Ito yung power up lines natin. I-rewire natin yan ng buo sa kung mayroon tayong pagkakataon. So ito yung loud horn. Yung hose na. Yan. Tapos ito body ground, pumunta ng negative ng battery. Tapos ito yung positive galing ng common ng electronic type relay. So yun na, no. So isasara ko muna ng kaha tapos try natin. So ayun na, no, tapos na nating i-wiring ang ating loud horn Corsa 60G version 3. So umaandar yung motor natin, no. So yan, yan, parang walang nangyari. Yan. Yan. So try natin. So yun, no. Hanggang dito na lang yung video natin, guys. So paalam. Hanggang sa susunod na video, guys. Ingat. So ito po yung gamit sa horn ko, no, electronic type mini relay. Songlay ito. 12 volts, 20 ampere. So ito yung ano, yung 30. Yung 30. Ito yung C1, saka ito yung C2. Ito yung 87A at saka ito yung 87. Kapag ginamitan mo ng multi-tester, ang connected, kapag hindi pinasukan ng negative at positive, ang mayroong connection is ito. So gagawin tong switching relay, no, sa horn natin. Kapag pinasukan to ng negative at positive, ang connected is yung 30 at saka 87. So malinaw po yun, no? So lagyan na ng diode para tumibay to, kasi kapag para hindi to madaling masira. Ito yung ginagamit kong relay kasi madaling ipwesto, maliit lang siya. Pwede po yan sa horn. So lagyan nyo na yung diode sa gitna. Yung ito, i-connect nyo dito sa C1. At saka ito sa itong may silver marking. Kita nyo ba yung may silver marking sa diode? I-connect nyo sa C2. Ganyan. Yan. Connect nyo dyan. Hinangin nyo. Yan. So doon na tayo sa diagram. So ito yung diagram ng positive trigger, no. Kasi yung motor ko Suzuki Raider J is negative trigger yun. So para tumulog tong stock horn kasi may positive supply na siya galing sa ECC wire. Ang nagti-trigger nito is push button galing negative ng battery or body ground. So ito na, no. Ito yung loud horn natin. Dalawa. Tapos, yun yung gamitan ng horn socket or hinangin nyo, pwede po yun. Yung tigi-isang wire, pagsamahin nyo, i-connect nyo sa 87 ng relay. Tapos, yung natitirang wire is, pagsamahin nyo, i-connect nyo sa body ground. Hanap kayo ng tornilyo, gamit kayo ng I-terminal. So maglabas pa kayo ng ulit ng wire papuntang battery. Lagyan nyo ng I-terminal. So dito, ang gamit kong wire is 16 gauge papuntang 87. At saka sa negative papuntang body ground 16 po. Then naglabas pa ako ng isang wire papuntang battery 16 din. So may 87 na tayo sa horn at saka yung negative body ground ng horn. So dito tayo sa relay. Yung 30 idiretso na sa battery. Lagyan nyo ng fuse na 15 ampere. Gamit kayo ng 16 gauge na wire.
So tapos na tayo, mag 87 na tayo at saka 30. 87 papuntang horn, tigi isa. Tapos negative pagsamahin, ilagay sa body ground. Then body ground to battery. So dito na tayo sa domino switch. Yung common ng domino switch is yellow. Yung low is black. Yung high is red. Yung domino switch yung gamit ko kasi malapit to sa kamay ko. Nakamounted lang ito sa side mirror. Mas gusto ko yun kasi nalalaro ko yung low at saka high ng mga horn ko. So dito muna tayo sa stock horn. Yung pagitan ng ng horn, push button, stop horn, negative supply po yan. I-cut nyo. Tapos yung galing push button, i-connect nyo sa common ng domino switch. Yung kulay yellow. Tapos yung black, papuntang horn, stock horn. Tapos yung red, which is high ng domino 3-way switch, is red. I-connect nyo sa C1. Okay? Yung silver marking, positive supply yan sa relay. I-connect nyo sa accessories wire. Ibig sabihin, kapag in-on mo yung susi, doon na magkakaroon ng power yung wire. Accessories wire. Alamin nyo muna kung anong accessories wire yung motor nyo. So may C1 na tayo at saka C2. So ganoon lang. Napakasimple lang. So paano naman kapag hollow switch yung gamit nyo? Yung common ng hollow switch, connect nyo galing push button. At saka yung normally close, connect nyo papuntang stock horn. Kapag pinindot mo yung hollow switch, nakalubog yung button, magno-normally open yun. So ang normally open, connect nyo sa coil 1 ng mini relay. Ulitin ko guys, huwag nyong pagbaliktarin yung connection kapag naglagay na kayo ng diode, kasi puputok po yan. Yung silver marking supply ng positive sa relay yan, yung kung saan nakaharap yung silver marking. At saka yung walang silver marking, yun naman yung negative ng electronic type mini relay kapag nilagyan na ng diode. So negative trigger to, napakasimple lang po, no? So dito naman tayo sa positive trigger. So ito yung horn natin. Yung tig-isang wire ng galing horn, tig-isa sila ha. Pagsamahin nyo, connect nyo sa 87 ng relay. Tapos yung kabila, yung magkabila naman, yung natitirang tig-isa, pagsamahin nyo, i-connect nyo sa body ground. Maglagay kayo ng I-terminal. Tapos maglabas pa kayo ng wire, lagyan nyo rin ng I-terminal, i-diretso nyo sa negative ng battery, 16 gauge. Tingnan lang po yung mga gauge ng wire na ginagamit ko, no, para masundan nyo, para makuha nyo. So may positive supply na tayo sa sa horn, which is 87, saka negative body ground to negative ng battery. So dito tayo sa relay. Yung 30 ng relay, diretso nyo sa battery, lagyan nyo ng 15 ampere na fuse. So dito tayo sa domino 3-way switch. Ito yung push button, accessories wire, kasi positive trigger ng horn. Kadalasan sa positive trigger is Honda, SYM, yung mga ganun. Yung common ng domino 3-way switch, yung color yellow, i-connect nyo sa galing push button. At saka yung black wire, which is low ng domino 3-way switch, i-connect nyo papuntang stock horn. So positive supply po yung push button natin. Yun na, may stock horn na tayo. Kapag nakalutong domino 3-way switch, ang connected lang yellow at saka black, which is stock horn. Tapos dito naman tayo sa high ng domino 3-way switch. Positive supply po ito. So
connect nyo sa C1 kung saan nakaharap yung silver marking ng diode. So pansinin nyo, yung C1 dito sa positive supply po yan sa relay. Galing po yung push button accessories wire. Positive supply. So nakaharap yung silver marking sa C1. Dito sa negative trigger ng relay ko, nakaharap din yung silver marking sa accessories wire na may supply na positive. Okay? Sana na-gets nyo, no? Yung negative ng relay, C2, pwede nyo i-connect dito sa negative ng horn. Pwede dito, yung pinagsamang dalawang wire, i-connect nyo dyan, or magbalat kayo dito, or pwede nyo i-body ground. So, ganun lang. Napakasimple lang. So, what if hollow switch yung gamit nyo? So yun. Yung C ng hollow switch which is common, i-connect nyo sa galing push button. Yan. Tapos yung normally close, i-connect nyo sa papuntang horn. Tapos pag pinindot mo yung hollow switch, nakalubog yung button, i-connect nyo sa C1 ng electronic type mini relay. So, ganun lang. Napakasimple lang. Kapag ganito ka mag-wiring ng horn sa motor mo, sigurado hindi ngongo sound yung horn mo. So, screenshot na lang, no, kung gusto niyo ng ganitong diagram ko. Masisiguro ko sa inyo na hindi ngongo sound yung horn nyo kapag ganito yung wiring installation nyo. Sundan nyo lang yung diagram ko. Kasi yung iba, may nakikita pa ako nag-i-install ng loud horn, yung negative. Dumiretso sila sa red wire. Hindi sila dumaan ng body ground. Ang liit ng negative supply ng galing push button, tapos i-connect mo yung negative ng horn mo sa push button mo. Naku po, hindi po tutunog na maayos ng horn. Tapos sundin niyo yung mga gauge wire na ginagamit, no, para hindi ngungo sound, para tutunog yung malakas ng horn nyo, tutunog ng maayos. So yun lang, no. Good day and God bless. Ride safe.